Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Hanggang saan mo kayang sumunod? Madaling sumunod kung malinaw sa iyo ang detalye at kabuuan ng utos na ibinibigay sa iyo. Ang pagsunod mo ay nakasalalay sa iyong relasyon sa Panginoon. Paano kung ang utos ay depende rito, nakadepende ang iyong pamilya at ang iyong buhay? Hanggang saan mo kayang sundin ang utos ng Diyos? Kaibigan, sa mensaheng ihahatid sa atin ngayon ng ating Pangulo, Pastor Romeo Mangiliman ng North Philippine Union Conference, ay sana'y makapagbigay sa iyo ng malalim at matibay na pasya na susunod sa ating Panginoon. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Tayo ay muling mag-aaral ng Kanyang banal na salita. Pagkatapos nating napag-aralan ang may kinalaman sa salita ng Diyos sa nakaraan, tayo ay muling mag-aaral ngayon. At nais kong ating bigyan ng pansin ang isang lingkod ng Diyos. Ito ay natala sa aklat ng Josue. Si Josue na anak ni Nun. Si Josue na naging kaibigan ni Moises at naging lingkod ni Moises at naging siyang successor ni Moises. At ang wika ng ating Biblia sa Josue, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises na sinasabi, "Si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibibigay sa kanila sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel." Pagkatapos na si Moises ay pinakita ng Diyos sa kanya ang kalaparan ng lupang pangako, ang lupang Kanaan. Sa edad na 120, samantalang siya ay nasa Mount Nebo, si Moises ay nakita niya ang kalaparan at si Moises ay namatay. At pagkamatay ngayon ni Moises, yung tagasunod ni Moises ay hinirang siya na maging kapalit na leader ng bansang Israel. Ang pangalan niya ay si Joshua. Mapasin natin na 2 tao lang ang nakapasok sa lupang pangako. Ang mga ito ay si Caleb at gayon din si Joshua. Narito ngayon ang leadership ni Joshua na bilang nangunguna sa bayan ng Diyos. May 4 na bagay, kaibigan, ang ating bigyan ng pansin tungkol sa kanyang buhay at sa kanyang leadership. Ang una, the importance of surrendered and consecrated leadership. Ang kahalagaan ng nakasuko na consecrated leadership o yung pagiging leader sa bayan ng Diyos. At ang wika sa aklat na kanyang sinulat dito sa Joshua, Kapitulo 15, Kapitulo 24, versikulo 15, ang wika niya, "At kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos na mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan
ay maglilingkod kami sa Diyos. Nakita mo, kaibigan, ang paglilingkod ng lalaking ito. Hindi lamang siya, kundi pa naman ang buong sambahayan ang sinasabi niya sa kanyang paglilingkod. Kaibigan, tayong mga may tahanan, tayong may mga pamilya, napakabuti na ang lahat ay maglilingkod sa Diyos. Nanupat anuman ang pananampalataya, anuman ang paniniwala ng isang ama ng tahanan at maging ang isang ina ng tahanan, ang wika ng lingkod ng Diyos na ito, "As for me and my house," sa ganang akin at ang aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos. Napakaraming problema ngayon sa ating sosyudad, sa ating paligid, kaibigan. Nabagamat kung minsan may mga tapat na mga lalaki at mga babae, mga magulang na naglilingkod sa Diyos, subalit kumusta ang kanilang mga anak? Kasama ang ating buong sambahayan, kasama ang ating pamilya sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaibigan, merong halimbawa sa Biblia. Isang propeta ang pangalan si Samuel. Bagaman ito ay naglingkod sa Diyos ng maraming mga taon, subalit anong nangyari sa kanyang mga anak? Hindi sila tapat naglingkod sa Diyos. At gayon din si Eli. Ayon sa ating Biblia, siya ay naglingkod sa Diyos, siya ay tapat sa Diyos, subalit kumusta ang kanyang mga anak? Kaibigan, sa paglilingkod na napakahalaga, na napakabuti, na sa ating paglilingkod, ang buong sambahayan ay kasama natin. Kaya ang sabi niya, "As for me and my house, I am going to serve the Lord." Ang pangalawa, kaibigan, sa ating paglilingkod sa Diyos, no human leadership is indispensable. Nanupat bagamat si Moises ay napakahusay, napakagaling sa kanyang paglilingkod, sapagkat ang Diyos ang namili sa kanya. Subalit dumating ang panahon, kinakailangan siya ay magkaroon ng katapusan ang kanyang paglilingkod. Kung minsan may mga taong naglilingkod para bagang kapit-tuko, wala nang katapusan marahil ang kanilang isipan sa kanilang paglilingkod. Subalit kaibigan, ang lalaking ito, na sa kanyang paglilingkod, kaibigan, walang tao na leader ng isang bansa o ng isang iglesia na hindi matatapos ang kanyang leadership. Kamakailan lang tayo ay namili ng ating leader sa magitan ng isang eleksyon. Ang wika nga ng Biblia, ang Diyos ang siyang naglalagay at nag-aalis. Kung ang isang leader ay naitayo o nailuklok sa isang bayan o sa isang bansa, ang Diyos ang naglagay. Subalit kapag ka ang leader na ito ay hindi tapat sa kanyang tungkulin, ang wika ng Biblia, ang Diyos ang nag-aalis. Kaya nga, walang indispensable. Truly, there is no permanency in leadership. Walang permanente sa isang taong naglilingkod. Katulad ni Moises, bagamat marami siyang kaloob, napakausay na leader. Pero kaibigan, dumating ang panahon, kinakailangan siyang palitan ni Josue. God may extend the life of Moses. Maaring ang Diyos ay kanyang pahabain ang buhay ni Moises. Sapagkat si Moises, at the age of 120, siya ay namatay. Nagsimula siyang naging leader sa bayan ng Diyos at the age of 80. Ano pat, napakatagal din ang kanyang paglilingkod. Maaring i-extend ng Diyos ang kanyang buhay. Pero kinakailangan siya'y palitan at ang pumalit sa kanya ay si Josue o si Joshua. Kaibigan, ang pangatlo, loyalty and clinging to God's promises is the key to success. Kinakailangan nating panghawakan ang mga pangako ng ating Diyos. Dapat natin ngayong bigyan ng pansin ang kanyang mga pangako. At ito ang ginawa ni Josue, nang hawak ng matibay sa mga pangako ng ating Panginoon. Ang sabi nga, "As for me and my house, I am going to serve the Lord," sapagkat nakita niya na napakabuti ang maglingkod sa ating Panginoon. Dapat isipin ng sino man na sa ating pagiging leader, kung ikay isang leader, kaibigan,
o isang nangunguna sa tahanan na bilang isang ama o bilang isang ina, kinakailangan isipin natin kung meron tayong aharapin na hamon o isang battle sa buhay natin. Ang battle na ito o ang pakikipagdigma ay hindi sa ating lakas, hindi sa ating kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming mga tao kumisan nabibigo sapagkat sila ay pinangahawakan nila ang kanilang karunungan. Kanilang iniisip na sila'y marunong, marami silang alam. Kaya nga kanilang isinasantabi ang pangunguna ng Diyos. Kaya nga maraming mga leader ang nabibigo sapagkat sa kanilang pangunguna ay nawawala ang Diyos. Kaya kaibigan, napakaganda na ang Diyos ang siyang manguna sa ating mga paglalakbay at pakikipagdigma sa anumang kalaban natin na espiritual na hindi nakikita. At ang mahalaga sa ating pakikipagdigma at pakikipaglaban, ang Diyos ang siyang nangunguna, ang Diyos ang siyang ating iluklok na siyang nangunguna sa buhay natin, sa Kanya natin ilalagak ang ating pagtitiwala sapagkat mahalaga kaibigan ang pagtitiwala sa ating Diyos. At si Moises sa kanyang pangunguna kaibigan, pinanghawakan niya yung mga pangako ng ating Diyos. Patay na nga si Moises at siya ngayon ang siyang nailuklok na manguna sa bayan ng Diyos. Narito ang mga pangako ng Diyos na kung bakit ang lalaking ito ay gayon na lamang ang kanyang pagbibigay ng pansin sa mga pangako ng ating Diyos. Ating bigyan ng pansin, kaibigan, ang Kapitulo 1, versikulo 3. Ang wika ng ating Biblia, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng salita ko kay Moises. Pinangako ng Diyos ang lupain ng Kanaan. At ang sabi ng ating Diyos, ang bawat tungtungan ng iyong mga talampakan ay akin nang ibinigay. Kailangan lang kanilang iposes ang mga ito. Pinangako na ng ating Diyos. Ano pa ang pangako ng ating Panginoon? Versikulo 5. Walang makatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw na inyong buhay. Kung paano ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Kaibigan, napakahalagang pangako. Kung bakit ang lalaking ito ay nagtagumpay sa pagiging leader ng bansang Israel, pagkatapos ng pagiging leader ni Moises, na pinili ng ating Diyos, ang pangako ng Diyos kay Josue, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaibigan, katulad ng isang awit na Footprint in the Sun. Habang sila naglalakbay, ang wika, 4 na bakas ang nakita. Subalit, nung mahirap na ang lakbayin, ang nakita na lang ay 2 bakas. Bakit? Ang sagot ngayon ng Diyos sa kanya, noong ikaw ay nahirapan, ikaw ay aking kinarga. Kaibigan, pinapaintulot ng Panginoon kung minsan ang mga hamon sa ating mga buhay upang tayo ay magtiwala sa Kanya. Pinaintulot ng Diyos na ang bansang Israel ay dumaan sa dagat na pula pagkatapos sa ilang ng suro na walang tubig. Ang nais ng Diyos, sila'y magtiwala sa Kanya. Sapagkat siya yung ako nga. Ano man ang kailangan mo, kaibigan, handang ipagkaloob ng Diyos. Kaya lang kung minsan ikaw ay dapat magantay. Kung minsan ikaw humihingi ng isang bagay sa Diyos. Pero kaibigan, mas maganda at mas mahalaga ang ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Nang hawak si Josue sa mga pangako ng ating Diyos. At ang sabi sa versikulo 9, na pangako ng Diyos sa kanya, hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot, ni manglupaypay sapagkat ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaraon. Kaibigan, napakagandang pangako. At ang pangakong ito ng ating Diyos ay pangako rin sa iyo.
Sa ating paglalakbay sa araw-araw, alam mo kaibigan, kapag ako'y naglalakbay, bago ko maglakbay, ako'y nananalangin sa Diyos. Aking pinagkakaloob sa Kanya ang aking paglalakbay. Sapagkat sa ating paglalakbay araw-araw kaibigan, napakaraming mga hamon, napakaraming mga aksidente. Minsan, ako ay nakadestino sa isang lugar doon sa Pampanga. Pinara ko ang isang bus sapagkat ako'y nagmamadali. Ang bus na ito ay hindi siya uminto. Para ba ako'y nabigo sapagkat hinahabol ko yung oras. At yung pangalawang bus ay dumating at ako ay nakasakay doon. Noong ako ay nakasakay na sa bus na yun, marahil 30 minutes na akong nakasakay, nakita ko yung bus na aking pinara noon na aksidente. Kaibigan, napakabuti ng Diyos. Na kung minsan may pangyayari sa ating mga buhay, para bagang tayo ay iniwan ng Diyos. Para bagang tayo na lamang ang siyang nagtatanggol sa mga hamon na ating kinakaharap. Subalit narito kaibigan ang pangako ng ating Panginoon ng wika. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaraon. Napakagandang pangako kaibigan ang binitiwan dito ng ating Panginoon. Naalala ko ang aking karanasan. Ako ay nangangaral sa isang lugar doon sa Florida. Ang aking lakbayin ay magkabila, walang kabahayan. Dito ay sa gawing kaliwa ko ay buro-tubo, walang kabahayan. At pagkatapos sa gawing kanan ko naman ay isang bakod, ang Basa Air Base. 6 kilometers, kaibigan, ang aking lakbayin na puro bato-bato na anupat, hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis. Alam mo kaibigan, nung gabi, ako ay papauwi na sa aking tirahan. Merong isang babae na maputi na lumabas sa tubuan. 10:00 ng gabi, kaibigan. Pag-uwi ko ngayon sa bahay na aking titirahan, sabi ko, kapatid, bakit ako'y nakakita ng babae na maputi? Hindi ko mahaninag ang kanyang mukha. Naka-short, naka-sleeveless. Bakit? Ang sabi ko, isang babae lumabas sa tubuan. Ang sabi niya, Pastor, hindi namin sinasabi sa iyo, isang gabi, ang babaeng yan ay nakapangkasal naman. Ako ay naglalakbay gabi-gabi. Ang aking assistant hindi na sumama, kaibigan. Subalit ako'y nangahawak sa pangako ng Diyos nang sabi niya, hindi kita pababayaan. Natapos ang aming pangangaral sa lugar na yon. At maraming mga taon tumanggap sa ating Panginoon. At ang aking nakitang iyon ay hindi na muling nagpakita. Sapagkat nasa akin ang salita ng Diyos, ako'y naniniwala, merong kapangyarihan sa salita ng Diyos. Pinanghawakan ko yung kaibigan. Kaya nga, siya ay nanghawak sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ito ay pinangako rin sa atin ang wika nga ng ating Panginoon. Lo, I am with you always. Ako ay sumasa iyo. Tuwi-tuwi na ang pangako ng ating Panginoon. At alam ba kaibigan, ang sabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng Josue 21:43 hanggang 45, narito ang sinabi ng ating Biblia na napakaganda ng sinabi rito. Josue, Kapitulo 21, versikulo 43. Ang wika ng ating Biblia. Sa gayoy, ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kanyang isinumpa na ibinigay sa kanyang mga magulang at kanilang inari at tumahan doon. At binigay sila ng kapangyarihan o kapahingaan ng Panginoon sa palibot ayon sa lahat ng kanyang isinumpa sa kanyang mga magulang at walang tumayong isang lalaki sa lahat ng kanyang mga kaaway. Sa harap nila, ibinigay ng Panginoon ang lahat nilang mga kaaway sa kanilang mga kamay at walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sangbahayan ng Israel. Lahat ay nangyari.
Tingnan mo kaibigan, lahat ng pinangako ng Diyos ay nangyari sapagkat ang Diyos ang nangako at tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. At ang pang-apat kaibigan, be an example for your people. Sa isang leader ay dapat manguna ang isang leader sa kanyang sinasakupan. Kaya nga ang sabi sa ating Biblia, huling talata na aking babasahin kaibigan, sa aklat ng Josue, Kapitulo 24, versikulo 31. At naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue. At sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue at nakilala ang lahat na gaya ng Panginoon na kaniyang ginawa sa Israel. Kaibigan, bagamat wala na si Josue, yung mga leader na kasama niya ay naglingkod pa rin sa Panginoon sapagkat ito ang naging buhay ng leader ng lingkod ng ating Panginoon. Kaibigan, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong kabutihan sa amin. Maraming salamat po sa inyong mga pangako kung papaano si Josue nabuhay siya at nagkaroon ng pangako sa aming Panginoon. Gaynawa ang mangyayari sa lahat ng tahanan na nakikinig sa pabalitang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, ako ay muling magsasabi sa iyo ng isang paanyaya. Tayo ay muling mag-aaral sa salita ng Diyos. At nais ko kaibigan sa ating pag-aaral, ikaw ay aking muling makakasama upang sa ganon, ito'y magsilbing isang gabay sa atin sa araw-araw, sa ating pamumuhay. Kaibigan, pagpalain ka ng Diyos hanggang sa muli sa ating pag-aaral. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Isang katuwaan po para sa akin na ibalita sa inyo na tayo ay malinaw na napapanood sa halos buong sulok ng Metro Manila, liban sa ibang bahagi ng Pilipinas at ng ating karatig mga bansa. Ito po ay sa pamamagitan ng mga digital receivers na ginagamit ngayon sa maraming mga tahanan. Ang kailangan lang gawin ay i-scan nyo ito. Hanapin ang lahat ng mga nare-receive na mga channel at tama rito makukuha natin ang signal ng Hope Channel Philippines sa Channel 44. Gusto rin po naming malaman ang inyong feedback sa programa natin at kung hanggang saan naaabot ng ating coverage. So kung saang lugar man po kayo, lalo na sa Metro Manila, i-text nyo po kami at tawagan para aming malaman, ma-record kung saan ang mga nanonood natin nanggagaling at kung saang lugar sila naroroon. Tulungan niyo po kami sa pag-improve nitong ating programa. Mag-text po kayo, tumawag sa numero na naka-flash ngayon sa ating screen at masaya namin kayong isasama sa aming mga dalangin. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Welcome to IS Graduate School and Seminary. Operated directly by the General Conference, offers master's and doctoral programs, theology, business, and education, a master's of public health. Join the students on this beautiful tropical campus right in the Philippines.